Yun, maraming salamat. Thank you. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Kuya Potpot Vlog at meron tayong isang reaction video po. Ito yung naging mainit na usapin sa mga nakarang araw. Ito yung naging upload po kahapon Kalingap Edo kung saan ay yung muling pagsugod po kay Arjen sa ospital. At ayan, bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. May galap shoutout po kasama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, 10 ng kanyang mga kasamahan. At syempre mega love shoutout po sa lahat po ng sumusuporta sa buong team Kalingap. Isang mapagpalang umaga po, tanghali o gabi mga Kalingap, saan man kayong sulok ng mundo naroroon. Naway lagi po kayong gabayan ng ating poong may kapal. At yan guys, ang ating topic ngayon ay patungkol nga po dito sa muling pagsugot kay Arjen sa ospital. Ang tanong lang kasi dito, bakit nauna pang nai-inform itong si Kalingap Edo kaysa sa mga magulang ni Arjen? Di ba dapat unang nakakaalam nito ang immediate family, At ang masasabi ko naman din talaga dapat ganun, Although dapat din ma-inform kay Kalingap Edo, dahil beneficiary nitong si Arjen, ngunit parang ang napapansin natin parang si Kalingap Edo na lang ata lagi ang unang sinasabihan, para bang kumpasa in case of emergency si Kalingap Edo ang nalang lagi ang nakalagay sa reference ni Arjen. Tama ba ito mga Kalingap? At ang masasabi ko sa ginawa naman po ni Carla, tama naman po yung ginawa ni Carla, hanga ako sa ginawa ni Carla kasi isa siya sa immediate family ni Arjen, na kasi siya pinsan niya yon, talagang nag-alala siya, siyempre sa kanyang pinsan, kaya hindi na rin po siya nakadalo, talagang hindi na siya dumalo at nagpaalam sa kay Kalingap Rab na hindi na siya makakadalo sa Velvet Passion show nung nakaraang linggo. Ngunit ang ano lang dito, medyo ang inaalmahan mga viewers kung bakit laging si Kalingap Edo ang unang nakakaalam pag may ganyang nangyayari kay Arjen, nasaan nga ba ang mga magulang, Para sa akin, ito yung aking opinion lang, although hindi wala tayo sa pinangyarihan, dahil inatake nga si Arjen ng asthma at hindi naman natin alam kung gaano kalala ang pagkakaatake niya, although sinasabi may nagsasabi na talagang naghihingalo. Para sa akin kasi ang asthma guys, talagang nag-aagaw ka dyan, hininga. Kasi nahihirapan ka huminga dyan, kasi unang-una sa weather, Ang kasi ang sa asthma nakapagpa-trigger dyan, yung weather, yung pag sobrang init at yung hindi well ventilated yung lugar kung saan ka nag-i-stay, possible na mag-trigger ka, o mag-trigger yung asthma mo kung ikaw ay may asthma. Ganun din pag malamig ang panahon, pag sobrang lamig ng panahon, ay posibleng mag-trigger din yan, asthma, yung sakit na asthma, kung meron ka. Kaya dapat laging lagi kang ready, lagi yung first aid kit mo, nebulizer, nebules, kung may mga gamot kang oral meds na tinitake, dapat lagi mong dala yan. Laging meron ka niyan, parang sakasakaling nararamdaman mo na ma-atake ka ng asthma, maano mo, at agad mo rin siyempre ipaalam na sa mga kasama mo, kung may kasama ka sa bahay na nagtitrigger na yung asthma mo. Kasi ang nangyari ngayon dito sa yung kay Arjen ay talagang medyo inalmahan po talaga ng mga viewers, mga ibang supporters po ni Kalingap Edo, dahil parang si Kalingap Edo na lang lagi ang takbuhan pag may ganyang nangyayari kay Arjen, Nasaan nga ba naman talaga yung magulang, Hindi ko naman sinasabing hindi dapat or hindi ipaalam kay Kalingap Edo. At alam naman natin na si Kalingap Edo ay or si Arjen
ay kanyang beneficiary. Ngunit siyempre may mga magulang pa rin yan dapat na nakikipag-ano rin, no? Or nagmo-monitor din, no, sa kanilang anak. Kasi alam naman nila, panigurado, na may asthma si Arjin. No? Ngunit parang ang nakita ko, tulad ng sinabi ko, parang inaasa na lang ata. No? Yun lang ang ano ko, no, opinion ko. Parang inaasa na lang lagi no, kay Kalinga Edo pag may mga ganyan sitwasyon. Katulad nung unang pagkaka-ospital, no, ni Arjin, no, talagang ang halos na problema si Kalinga Edo. Alam naman natin yan, hindi naman lingid sa kalaman natin yan na talagang medyo na pressure o na stress diyan si Kalinga Edo dahil napakalaki ng bill ng time na yon. At ngayon, ito na naman ang nangyari. Naisugod na naman bigla itong si Arjin dahil nga sa pag-atake ng kanyang asthma. Ngunit ang ano ko lang po dito, no, dapat po ay may gawin din hakbang yung mga magulang, no, ni Arjin. Kung nauna man na-inform si Kalinga Edo, no, siya siya ang nagsugod, no, silang tatlo nila Carla, no, Carla, Rose Ann, si Kalinga Edo, no, at meron pang isang nakasakay sa sasakyan ni Kalinga Edo, no, dapat nung nalaman na yun, nung naisugod na sa ospital, no, itong si Arjin, dapat ano, no, gumawa rin ng paraan na makarating ang magulang, no, ni Arjin para tingnan nila yung kondisyon ng kanilang anak, no, kamustahin nila kung bakit bigla siyang inatake ng hika o asthma, kung ano ginagawa niya, may mabigat ba siyang ginawa na talagang nakapagpa-trigger sa kanyang asthma, di ba? O dahil lang ba talaga sa weather condition na napakainit ngayon? Na alam naman talaga naman natin na napakainit ngayon, kaya nga po yung ibang ano ngayon ay talagang ingat-ingat, tulad ko na may sakit, no? Ako ay may hypertension. So, ingat na ingat ako sa mga ganyan pag sobrang init, kaya hindi ako talaga nagkikilos, nag-i-stay lang ako sa well-ventilated na lugar dito sa loob ng bahay namin. Hindi talaga ako nalabas. At ang ano ko lang din, no, sana dapat wag iaasa lagi, no, kay Kalinga Edo, no. Although siya yung scouter niyan kay Arjin, kaya lang parang nakalimutan na ata, no, ng pamilya ni Arjin na yung naging nabanggit ni Kuya Bal nung unang nagkasakit yan o natapik yan ni Kuya Bal about kay Arjin, di ba? Wag na sinasabi ni Kuya Bal na wag iaasa, no, lagi sa charity vlogger na naka-scout, no, yung mga ganyang mga pangangailangan, no, ng anak ng beneficiary ng isang Kalinga charity vlogger. Dito kasi parang napapansin ng iba na parang lagi na lang si Kalinga Edo, pag may mga nangyayari kay Arjin, no, nasaan na yung magulang. Para bang wala tayong update masyado, no? Kung ano naman kung nagagawa ba ng magulang ni Arjin yung parte nila. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, dapat ang unang magiging laging naandyan ang pamilya, immediate family, tulad ni Carla na talagang nakita nyo naman, effort talaga to the rescue si Carla, si Rose Ann. Pero siyempre, may nanay at tatay pa rin yan, mga kalingap, no? Yun lang po ang tanong diyan, no? Dapat laging sinasabihan yung anak na alam naman natin na may mainit ngayon, alam naman nilang may asthma yung anak nila. Dapat lagi nilang pinapaalalahanan para hindi po mag-trigger. Kasi nga po, what if kung si Kalinga Edo ay hindi nakarating, kung kung paano kung scouting days niya yon at malayo, talagang hindi alanganing mapuntahan ni Kalinga Edo, no? Samot-saring pambabatikos na naman ang mababato kay Kalinga Edo, no, ng ibang mga bumabatikos, no? At sana maging naman, no, maging aware po dapat sa ganun ng ang pamilya ni Arjin, kasi no, yun nga din sinasabi ko, what if kung hindi nga talaga kung scouting days yun, no? Dagdag isipin ni Kalinga Edo yung pag agad sinabi
na si Arjen ay naos na ospital dahil sa ganito. No? Kasi maano yun eh, alam niyo naman si Edo na talagang maano yan sa mga kanyang mga beneficiary. Parang, pero dapat, maging dapat, maging ang magulang, immediate family ni Arjen, na dapat gagawa rin sila ng paraan muna. No? Na sila yung makapagdala sa ospital, no? Sa kanilang i-inform kay Kalinga Pedro pag naandun na sa ospital na okay na, naaasikaso na. Ngunit sa ganitong pangyayari, ang nangyari si Kalinga Pedro pa ang kumuha ng para maisugod itong si Arjen. No? Kaya tuloy yung iba, kaya po nababas talaga. No? Dito kasi ang napupuruhan ay si Arjen. Kaya sana ay yun ang maintindihan at maisip ng magulang no, ni Arjen, no? Para lang talaga, kooperasyon, no, kay Kalingap Edu. Hindi yung, wag naman po iasa lahat mga Kalingap, no? Hindi naman natin sa inuhusgahan yung magulang ni Arjen dito, ngunit lang kasi siyempre, para maiwasan yung mga pambabas sa kanilang anak. Kasi nga, ang talagang tulad ng sinabi ko, ang napuputukan, hindi lang si Kalingap Edu, kundi yung anak nila mismo. Kasi marami mababatikos. Alam na maraming pambabas na inaabot tulad ng kay Carla, no? Although tama po yung ginawa ni Carla, hanga ako to sa ginawa ni Carla, pero kita nyo, tama na yung ginawa ni Carla, pero nababatikos pa rin siya ng mga basher, no? Kaysa daw ginawang dahilan lang yun para hindi umattend sa Velvet Fashion show together with ALM, no? Na alam naman natin na very reasonable, no? Reasonable yung pagpapaalam, no, ni Carla na hindi na lang siya at nang dadalo kasi nga sa nangyari kay Arjen, pero kita niyo naman nababatikos pa rin. Kaya yun po sana, no, maging aware po ang immediate family ni Arjen sa mga ganitong sitwasyon para hindi naman po malagay sa alanganin si Kalingap Edu at yung kanilang anak, kasi ang bottom line talaga nito, Kalingap Edu at si Arjen ang mababas po dito ng gusto mga Kalingap. So hanggang dito na lang po ang ating maikling reaction video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating reaction. There's a vlogger named Kuya Papa, spreading good vibes, giving all he's got. With the camera in his hand, he hits the road, capture moments, sharing stories untold. Kuya Papa, he's the one we adore. Bring smiles, he's got so much more in this crazy world.